Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 361. IC. Ito ay isang mabagal na kumikilos na lason na tumatagal ng mahabang panahon upang sumipa ngunit lubhang nakamamatay. Tama ba ang aking nakuha? Malungkot na napabuntong hininga si Sheila. Hindi ko ini-expect na ganoon pala ng klaseng tao si Lena. Lagi siyang tinatrato ng aming pamilya, at nagtrabaho siya ng maraming taon para sa amin. Ngumiti si Severin at sinabing, mukhang matapat na tao si Lena, at hindi niya naiintindihan kung ano ang kanyang ginagawa. Dapat ay inilagay niya ang insenso sa ilalim ng pagtuturo ng iba, at ngayong naalis ko na ang lason mo, malamang na makilala ni Lena ang taong nagsabi sa kanya na gawin ito. Kailangan lang natin siyang sundan para malaman kung sino ang tunay na salarin. Isang masigasig na thumbs up si Zacarias kay Severin. Ikaw ay tunay na kamangha-mangha, Mr. Severin. Ako ay lubos na kumbinsido sa iyong mga kakayahan, dahil mayroon kang isang pangunawa na pag-iisip bilang karagdagan sa iyong mahusay na mga medikal na kasanayan. Ikaw ay may aking lubos na paghanga. Sa wakas ay nagkaroon ng realization si Sheila. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit nagpanik si Lena at parang takot na takot ang itsura niya noong sinigawan mo siya kanina. Hindi siya magre-react ng ganyan kung wala siyang ginawang mali. Ngayong naiisip ko, may mali sa reaksyon niya kanina. Mr. Severin, kapag sinabi mo yan, ang ibig mo bang sabihin ay magiging mabisa lamang ang lason mula sa upo ang kahoy kung ihahalo sa insenso na sinisindihan ni Lena sa kwarto ko gabi-gabi? Magagamit ko ba ang upuan at iwasan na lang magsindi ng anumang insenso? Sabi ni Zacarias. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Lena ilang buwan na ang nakakaraan na may isang uri ng insenso na gagawin, at tutulungan siyang makatulog, kaya't inirekomenda niya ito kay Zacarias. Hindi siya masyadong nag-isip tungkol dito sa oras na iyon, at naramdaman niya ang isang kapansin-pansing pagbuti sa kalidad ng pagtulog pagkatapos gamitin ito sa loob ng isang buwan. Dahil dito, ipinagpatuloy niya ang paggamit nito hanggang sa kasalukuyan. Kung hindi para sa tulong ni Severin, maaaring bigla siyang namatay nang hindi nalalaman ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Napangiti si Severin nang marinig ang sinabi ni Zacarias. Ganon ka na ba nag-aatubili na paghiwalayin ang iyong kahoy na upuan? Naiintindihan ko na ito ay isang pambihirang piraso ng pagkakagawa na lubos mong pinahahalagahan, dahil ang material ay maganda at ang mga ukit ay detalyado din. Sa kasamaang palad, hindi mo na magagamit ang kahoy na upuan na iyon. Ilabas ito at sunugin ito, at siguraduhin gawin ito sa looban sa harap ng lahat, lalo na si Lena. Naiintindihan ko, sabi ni Zacarias sabay tango. Hindi ka masasaktan ng insenso kung wala na ang upuan. Maaari mo itong ipagpatuloy kung gusto mo. Dagdag pa ni Severin. Hindi isang pagkakataon. Na-trauma ako sa insensong iyon ngayon, at hindi na ako mangangahas na gamitin ito muli. Ngumiti ng mapait si Zacarias. Sige, malapit na akong matapos dito, kaya dapat uuwi na ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka pa. Naghanda si Severin na umalis. Sheila, pwede mo bang paalisin si Mr. Severin? Agad na sabi ni Zacarias. Oo naman. Tuwang-tuwa syempre si Sheila. Bagamat ayaw pa rin ni Zacarias na pakasalan niya si Severin, kitang-kita na bumuti ng husto ang saloobin niya kay Severin. Sa paglipas ng panahon, naniwala siyang tatanggapin ni Zacarias si Severin. Sinundan ni Sheila si Severin na nasa likod ang mga kamay at panakanak ang sinilip niya ang gwapong profile ni Severin habang naglalakad ito palabas kasama siya. Salamat, Xavier. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon kung wala ka. At saka, kung hindi dahil sa iyo, nawala na ako ng pinakamalapit na pamilya. Hindi ko na alam kung paano ka babayaran ngayon. Kinagat ni Sheila ang kanyang mga labi, ngumiti, at biglang sumugod para subukang halikan si Severin. Hindi handa si Severin para sa kanyang matapang na aksyon sa huling pagkakataon, ngunit natutunan niya ang kanyang aralin mula noon at alerto siya sa anumang palihim na mga trick na maaari niyang subukang hilahin muli. Nang makita niyang gumalaw ito,
umiwas agad siya ng ilang metro pakanan para makaiwas sa biglaang paghalik ni Sheila. She pouted angrily in response and said, "Bakit ka nagtatago sa malayo? Ginagawa mong parang kakainin kita." Tinapik-tapik ni Severin ang kanyang dibdib at hindi napigil ang sabihin. "Ngayong binanggit mo ito, natatakot na ako. Sa kabutihang palad, mabilis akong umiwas sa iyo, kung hindi, inaatake mo na ako." Ayaw mo bang hinahalikan kita?" Hindi napigilan ni Sheila na mapatingin kay Severin. "Is there something wrong with me? Pangit ba ako? Hindi pa ba sexy ang mga hita ko? O kulang pa ba ang dibdib ko? Bakit kailangan mong magtago sa akin? At saka, hindi ka mawawala kung pakakasalan mo ako bilang pangalawang asawa mo." Maliwanag na medyo nagalit si Sheila, dahil palagi siyang nagmumukhang mas mataas na klaseng babae at madalas na binabaliwala ang mga gawain ng ibang mga lalaki. Ngunit nagkusa siyang isantabi ang anumang ugali niya noon at aktibong ibinaba ang sarili upang subukang manligaw kay Severin, para lamang tanggihan at iwasan nito. Pinaramdam nito sa kanya na parang walang may gusto sa kanya, o ang pangit niya. "You look amazing, but I have no plans to do that. You're also much younger than me too, almost like a little kid." Tumikim si Severin at sinabing, "Magkaibigan tayo, at mas maganda kung manatili tayo sa ganoong paraan." "Hindi." Todo tanggi si Sheila. "Maaaring maging mabuting magkaibigan tayo ngayon, ngunit magiging magkasintahan at magkasintahan tayo sa hinaharap, at gawin ito ng isa pang hakbang. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin, hindi ba? Ang punto ay, huwag mo akong subukang iwanan." Hindi nakaimik si Severin sa pagiging persigido niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya nagpasya siya na maglakad lang hanggang sa marating niya ang sasakyan bago sinabi kay Sheila, "I head home for now, Sheila. Bigyan mo ako ng tawag kung may kailangan ka. You have my number anyway." "Okay." Tumango si Sheila. Alam niya sa kanyang puso na ang pangunahing dahilan ni Severin sa hindi pagtanggap sa kanya ay dahil mayroon na itong asawa. Ang kanyang pag-aatubili na kunin siya bilang pangalawang asawa ay higit na katibayan na siya ay isang mabuting tao na hindi pinaglalaroan ang mga puso ng kababaihan, at iyon ay lalong nagpagusto sa kanya. Kung may ibang lalaki sa kanyang posisyon, hinding-hindi nila iiwasan ang mga pag-usad niya kanina at baka imungkahi pa na pumunta sila sa isang hotel kaagad. Habang papaalis si Severin, hindi mapigilan ni Sheila ang mapangiti habang nakatingin sa kotse nito at nakakuyom sa kanyang mga kamao. "Mark my words, my handsome Severin. Hinding-hindi ka makakatakas sa pagkakahawak ko. I will one day marry you and make you mine." Kinabahan ng husto si Lena pagkabalik niya sa kanyang silid. "Anong dapat kong gawin ngayon? Oh goodness, ano ang dapat kong gawin?" Ngayong alam na ng Severin Guy na nalason si Mr. Zacarias at tumulong sa pagtanggal ng lason, ibig sabihin, lahat ng pagsisikap ko nitong mga nakaraang buwan ay walang kabuluhan. Natahimik si Lena pagkaraan ng ilang sandali at lumabas ng kwarto para mamasyal. Hindi niya alam na may dalawang tao na pala na nakatingin sa kanya mula sa anino. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, nakita niya ang ilang bodyguard na bitbit ang kahoy na upuan papunta sa bakuran. Nagbuhos sila ng maraming gasolina sa upuan at nagbantan ng panggatong sa ibabaw nito bago ito inilagay sa apoy. Naramdaman ni Lena na bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na lumakad at tanungin ang mga bodyguard. "Bakit mo sinusunog ang kahoy na upuan, Dan? Hindi ba ito mahalaga? Ito rin ang pinakamahal na bagay ni Mr. Zacarias. Hindi ba niya ito palaging ipinapakita sa ibang tao? Bakit niya naisip ang sunugin ito?" Si Dan, ang bodyguard, ay nagsabi kay Lena, "Hindi namin alam kung sigurado, ngunit sinabihan kami na sunugin ito dahil ito ay lason. Nagulat din ako na inutusan kaming gawin yun kapag ito ay isang napakahalagang kayamanan. Baka wala nang katulad nito sa buong bansa. Nakikita ko." Awkward na ngumiti si Lena at nagpatuloy sa paglalakad. Nakauwi na si Diane galing sa trabaho nang umuwi si Severin. Nang makita niya ito, hindi niya maiwasang ngumiti sa kanya at magtanong, "Narinig ko sa aking mga magulang na sinabi mong pumunta ka para gamutin si Mr. Zacarias." Tumango si Severin.
Ginawa ko. Ang kanyang mga sintomas ay resulta ng pagkalason, hindi isang natural na sakit. Ang lason na ginamit ay lubhang mapanganib, at ang masama sa lahat, ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na babae ay gusto siyang patayin nang siya ay walang malay. Medyo na-curious si Dayan nang marinig yun. What's going on? Can you take it a little slower and explain it from the start? Sa wakas ay ipinaliwanag ni Severin ang lahat kay Dayan. Sok, hindi ko akalain na gagawin iyon ng kapatid niya sa kanya, lalo na't ang mga pinsan niya ay nagbabalak na kunin ang mga ari-arian ng pamilya matapos siyang makitang nawalan ng malay. Hindi ako makapaniwala na gusto nila siyang i-suffocate ng unan at pagkatapos ay magplano na patayin din si Sheila. Nabigla si Dayan sa narinig sa lahat ng iyon. Wala ba silang kahit isang bakas ng sangkatauhan? Hindi ako makapaniwala na mawawalan sila ng isip ng ganoon dahil lang sa pera. Ngumiti ng mapait si Severin. Narinig ko na ang kapatid ni Zacarias, si Zenoa, ay may napakahusay na relasyon kay Zacarias. Si Zenoa ay may negosyo rin sa ibang bansa, kaya hindi siya maaaring kapos sa pera. Bakit siya magpumilit na patayin ang kanyang kuya? Hindi ko maisip kung anong uri ng sama ng loob ang mayroon si Zenoa kay Zacarias para gawin niya ang ganyan. Okay, let's have dinner. Naihanda na ni nanay at tatay ang lahat ng pagkain, at hinihintay na lang tayong maghapunan. Nakangiting sabi ni Dayan kay Severin. Isang bigla ang naisip si Severin at hindi niya maiwasang tanungin si Dayan. Ang mga siyanahan na negosyo ay dapat na nagpapakita ng ilang mga positibong palatandaan ngayon, naniniwala ako. Siyempre naman, pumasok si Dayan at nakangiting sinabi, at lahat ng ito ay salamat sa iyo. Pagkatapos mong makakuha ng 2 kota para sa amin sa Liberty City, maraming mayayamang negosyante at mga third-tier na pamilya ang nagsisimulang tumingin sa amin sa magandang liwanag. Nakita nilang lahat kung gaano kaganda ang relasyon ni Sheila sa iyo, at ngayon, maging ang mga pamilyang second tier at first tier na hindi pa nagagawa ang negosyo sa amin noon ay interesadong makipagtulungan. Naningkit ang mga mata ni Severin nang marinig iyon. Talaga, ang galing niyan. After some thought, Dayan said, by the way, Sheila seems to be a very pure-hearted and straightforward woman. To be honest, I'm quite envious of her character before she lives her life in such a carefree manner. But then again, I don't think she'll be that carefree anymore after what happened to her father. Oo, hindi niya inaasahan na lahat ng mga kamag-anak niya ay gustong saktan siya at ang kanyang ama. Nakikita ko na medyo nalulungkot siya sa mga nangyari ngayon. Malungkot na sabi ni Severin. Tumingin si Dayan kay Severin, at sinabing muli, bilang kaibigan niya, dapat magpakita ka pa ng kaunting pag-aalala para sa kanya nitong mga susunod na araw. Nandyan ka para gabayan siya at pasayahin siya. Napakabait niyang babae, ngunit siya ay masyadong walang muwang, at hindi niya alam ang mga panganib ng katotohanan. Natigilan si Severin. You can't be serious, right? She confessed her feelings for me at every turn, and I get super awkward when she does that. How could you tell me to be there for her these next few days? Hindi ka ba natatakot na baka samantalahin niya ako? Hehe, nang marinig iyon ni Dayan, tinakpan niya ang kanyang bibig at sinabing, nako, magyabang ka, Severin. Isa lang siyang masayahing personalidad na hindi umiiwas sa pagiging mapurol, pero hindi ko akalain na lalampas siya sa linya at sasamantalahin ka, di ba? Ibig mong sabihin na hindi siya makapaghintay na sunggaban ka. Hindi nakaimik si Severin, dahil hindi niya inaasahan na hindi maniniwala si Dayan sa katotohanan. Biglang pumasok sa isip niya at nagtanong siya, nga pala, ang mga siyanahan ay walang anumang pakikipagtulungan sa Horsefields o sa Laws, tama ba? Curious na kumunot ang noo ni Dayan. Bakit bigla mong naisip ang itanong ito? Hindi pa kami nakipagtulungan sa mga lock noon, ngunit ito ay ibang kwento para sa Horsefields. Alam mo na may bagay si Edward para sa akin, kaya sinubukan niyang magkaroon ng magandang relasyon sa aming pamilya. Natural na sinamantala iyon ni Stanley at nagsimulang makipagtulungan sa negosyo kasama ang pamilya ni Edward.
Pagkatapos ay idinagdag niya, ang aming pangunahing pakikipagtulungan sa negosyo ngayon ay mga materyales sa pagtatayo. Matapos marinig iyon, agad na sinabi ni Severin, kung ganoon, dapat mong putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa kanila mula bukas, kung hindi, marami kang pagkalugi sa hinaharap. Subukang putulin ang mga relasyon sa negosyo sa kanila sa lalong madaling panahon. Bakit mo nasabi iyan? Hindi ko gaanong gusto si Edward, kaya tinapos ko ang ilan sa mga business deal na mayroon ako sa kanila. Ngunit medyo malaki ang kita na gagawing building material business, at hindi namin sinira ang kooperasyon sa aspetong iyon dahil naging matatag ito, sabi ni Diane. Dahil malapit ng sugpuin ng mga Zelangko, Longhorn, at Ballard ang Horsefields, at gusto kong ipaalam sa iyo ng maaga dahil baka mabangkarote ang Horsefield sa loob ng ilang araw. Paliwanag naman ni Severin. Wow! Huminga ng malalim si Diane at naintindihan kaagad. Tila may kakayahan at impluwensya si Severin para magpadala ng pangalawang antas na pamilya na bumababa. Naiintindihan ko na ngayon. Tumango si Diane, alam niya na ang mga Horsefield at ang mga Locke ay gagawin para matapos harapin ang gayong pagsupil mula sa lahat ng panig. Nang matapos ang hapunan, umakyat sina Severin at Diane kasama si Celine. Matapos sa wakas ay hikayatin ang batang babae na matulog, lumabas si Diane sa silid ni Celine upang matuklasan na natapos na ni Severin ang kanyang pagligo at nakatayo pa rin sa harap ng pintuan ng kanyang silid. Hindi niya napigil ang mapatingin kay Severin habang nagtatanong, iniisip mo pa rin bang matulog sa parehong silid na kasama ko ngayong gabi? Awkward nang umiti si Severin. Don't worry, I won't do anything fishy. I just want to sleep with you in my arms. Cough. Inilibot ni Diane ang mga mata kay Severin at pumasok. Ang ibig sabihin ba ng cough ay oo o hindi? Kumunot ang noo ni Severin, hindi alam ang ibig sabihin ni Diane. Pumasok ka. Medyo kinabahan si Diane, ngunit sa wakas ay nagpaubaya siya pagkatapos itong pag-isipan. Kabanata 365. Sige, papasok na ako. Tuwang-tuwa si Severin at agad na pumasok bago isinara ang pinto sa likuran niya. Pwede ba kitang halikan? Hindi napigilan ni Severin ang malunok at magtanong nang tingnan niya ang sexing figure ni Diane at ang mapupulang labi nito. Nakaramdam siya ng kaunting kawalan dahil ang kanyang anak na babae ay malapit nang pumunta sa kindergarten, ngunit hindi pa rin siya pinahintulutan ng kanyang magandang asawa na makipagtalik sa kanya. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, itinikom ni Diane ang kanyang mapupulang labi at sinabing, maliligo muna ako. Ang nahihiyang ekspresyon ni Diane ay nakaramdam ng kasiyahan sa loob ni Severin dahil sa sobrang ganda at kaakit-akit niya. Sige, nakahiga si Severin sa kama at hindi na napigilan ang sarili na ilabas ang kanyang iniisip habang nakikinig sa lagaslas ng tubig. Hindi nagtagal ay natapos din ni Diane ang kanyang pagligo, at doon niya napagtanto na sa sobrang hiya niya ay dali-dali siyang pumasok sa banyo nang hindi dala ang pantulog at panty. Natahimik siya saglit at nakagat niya ang mapupulang labi niya habang tinatawag si Severin, "Honey. I forgot to take my clothes. Can you please help me take them and pass them to me?" Ngunit huwag kang sumilip, okay. Binuksan ni Severin ang aparador, hinanap ang mga magagamit na damit, at agad na napagpasyahan na ibigay kay Diane ang pinakamaikling damit na pantulog. Ibinaba niya ito at muling tinanong, paano ang iyong innerwear? Kailangan mo bang hanapin ko rin sila para sa iyo? Galit na sabi ni Diane. Umaasa ka ba na hindi ko ito isusuot? Ahem, makakaasa ang isang tao. Tumikim si Severin sa kahihiyan, at pagkatapos maghanap ng ilang sandali tinanong niya ulit si Diane, "Honey, anong kulay ang gusto mo? Pink o black?" "Ako, kahit ano okay lang." Namumula na ang mukha ni Diane sa kahihiyan, at iniisip niya kung sinasadya ba niya ito. Matapos mahanap ni Severin ang lahat, ipinasa niya ang mga damit sa kanya sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Maya-maya ay lumabas si Diane at hinila ang ibabang gilid ng nightdress habang iniikot ang mga mata kay Severin. "You jerk! Sinadya mo ta, di ba? Kailangan mo bang pumili ng pinakamaikli kapag marami pang mapagpipiliin?
Awkward na ngumiti si Severin at sinabing, hindi naman. I just chose one randomly. And besides, wala namang outsiders dito, di ba? Ano bang dapat katakutan kung tayong dalawa lang? Saka siya naglakad ng dahan-dahan at niyakap ang payat na baywang ni Diane. Anong ginagawa mo? Nagulat si Diane, at naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Di ba sabi ko gusto kitang halikan? Hinalikan ni Severin ang mapupulang labi ni Diane nang matapos itong magsalita. Mav, hindi napigilan ni Diane na magpakawala ng mahinang halinghing at walang tigil ang pagtibok ng puso niya. Ramdam na ramdam niya ang passion sa halik ni Severin, at ang pagkalalaki sa paraan ng pagyakap nito sa kanya ng napakahigpit. Ang kombinasyon ng dalawa ay nagpagulong-gulo sa kanyang mga iniisip. Gumagala ang kamay ni Severin sa likod ni Diane, at mas lalong nadagdagan ang init sa pagitan nilang dalawa. Hindi nagtagal, pumikit si Diane, na parabang inaabangan ang susunod na mangyayari, at tuwang-tuwa si Severin na handang humakbang pa nang makitang walang balak na lumaban si Diane. Patuloy na hinahalikan ni Severin si Diane habang natural na inakay niya ito sa kama. Huminga ng malalim si Diane habang patuloy na hinahalikan siya ni Severin, ngunit nang malapit na silang dalawa, tumunog ang cellphone ni Severin. Ang iyong telepono ay nagri-ring. Nagulat si Diane, at sa isang iglap ay natahimik siya habang nagmamadaling itinulak si Severin palayo. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang pantulog at sinabing, hindi ka pa ba kontento matapos akong halikan ng matagal? Hinawakan niya ang kanyang mainit na pisngi habang mabilis na tumibok ang kanyang puso, para sa isang pinakamadamdaming engkwentro ang mangyayari sa gabing iyon kung hindi tumunog ang kanyang telepono. Bahagyang nadismaya si Severin at inisip kung sino ang maaaring tumawag sa kanya sa ganoong kalalim na oras, at sinira ang kanyang intimate na oras sa kanyang asawa. Napasulyap siya sa phone at mas natahimik siya nang makitang si Sheila ang tumatawag. Hindi niya maiwasang magmura ng malakas, bakit ba ako tinatawagan nitong si Sheila sa kalagitnaan ng gabi? Ang galit na tingin ni Severin ay nagtulak kay Diane na dilaan ang kanyang mga labi habang bumubulwak ang tamis sa kanyang puso. Inikat niya ang kanyang mga mata kay Severin at sinabing, bakit hindi mo sinasagot ang iyong telepono, pervert ka? Anak siya ng Brookbourne Mansion, at tiyak na may dahilan kung bakit kanya tinatawagan sa ganoong oras. Okay, sasagutin ko ang tawag niya. Masaya ka na, walang magawang sabi ni Severin. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga at medyo naiinis na nagtanong, bakit mo ako tinatawagan ng gabing-gabi, Miss Sheila? Hindi ba kailangan mong matulog? Paliwanag ni Sheila, Mr. Severin, nalaman lang ng taong namamahala sa pagsubaybay kay Lena, na siya ay lumabas sa kalagitnaan ng gabi. Sumasakay ako ngayon ng taxi papunta sa kanyang lokasyon, at tinawagan kita upang tanungin kung maaari ka ring sumama. Well, I didn't expect na ganun sila ka-impatient. Okay then, you guys go ahead. Send me your location later. Tumango si Severin at ibinaba ang telepono. Anong nangyari? Kailangan mo bang lumabas? Tumingin si Diane kay Severin at nagtanong. Tumango si Severin at sinabi sa kanya, sinabi ni Sheila na lumabas si Lena sa kalagitnaan ng gabi, at tinanong niya ako kung maaari ba akong pumunta at tingnan din. Naisip kong pumunta ako at tingnan kung sino ang nag-udyok kay Lena na gawin ang ganoong bagay kay Zacarias. Saglit na nag-isip si Diane at pumayag. Okay, mag-ingat ka, hihintayin kita sa bahay, kaya siguraduhin mong hindi ka masyadong late. Okay, honey. Hindi napigilan ni Severin na yakapin siya at halikan nang makita kung gaano siya kaunawa. Isa pang halik. Inilibot ni Diane ang kanyang mga mata kay Severin sa medyo mapang-akit na paraan. Nang makita iyon ni Severin, ayaw niyang umalis sa tabi niya, at sa halip ay gusto niyang makipagtalik sa kanya noon. Okay, honey, babalik ako kaagad. Hintayin mo ako. Napangiti si Severin, iniisip na baka makakasama niya si Diane sa sandaling maalis niya ang bagay na iyon. Bumaba si Severin pagkatapos magpalit ng damit, kung saan ipinadala na ni Sheila kay Severin ang tinatayang lokasyon.
Nagmaneho si Severin at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang single-family villa sa isang urban area. Itinigil niya ang sasakyan sa malayo at naglakad. Noon, naghihintay na sa labas ng pader ng courtyard sina Sheila, Zacarias, at 2 bodyguard ng Ballards. Mr. Severin, tama ang hula mo sa kanya. Naghihinala si Lena, at tumakas na siya. Sinalubong ni Zacarias si Severin nang dumating si Severin. Okay, tumango si Severin. We should act now. 2 lang gatekeeper ang nakikita ko sa may gate doon, kaya mauna na ako. Punta kayong lahat once na bigyan ko na kayo ng signal. Tumango naman sina Zacarias, Sheila, at ang iba pa. Pagkatapos magsalita ni Severin ay dahan-dahan siyang naglakad, malayo sa pader ng patio at pinuntahan ang 2 lalaking nagbabantay sa tarangkahan. Hoy! Anong ginagawa mo dito, bata? Umalis ka dito. Bawal dito ang mga tagalabas. Agad na sinaway ng isa sa 2 lalaki si Severin nang makitang papalapit ito sa kanila. Ngumiti si Severin at sinabing, mayroon ka bang lighter, mabubuting kaibigan ko? Wala. Umalis ka na. Agad namang kinawe ng isa sa mga lalaki ang kanyang kamay. Balilin ko ang leeg mo kong. Napangiti si Severin at inikat ang kanilang mga ulo silang 2 ng ilang segundo. Matapos silang patayin, sinenyasan niya si Zacarias at ang iba pa na lumapit. Agad namang dumating sina Zacarias, Sheila, at ang 2 bodyguard. Sinabi ni Severin sa 2 bodyguard, dalhin ang 2 bangkay na ito sa tagong sulok doon at bumalik dito para magbantay. Pupunta ako kasama sina Mr. Zacarias at Miss Sheila. Naiintindihan. Naabot ng 2 bodyguard na iyon ang makabuluhang tagumpay sa kanilang mga kakayahan, ngunit maaari lamang nilang sundin ang utos ni Severin pagkatapos maalala kung gaano kahusay si Severin. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay tumango at nagsabi, Sir, kung kailangan mo ng anumang tulong, tawagan lamang kami at kami ay magmamadaling pumasok. Si Zacarias, gayunpaman, ay ngumiti at sinabing, huwag kang mag-alala. Si Mr. Severin ay isang malalim na master, at ligtas ako kapag nasa tabi namin siya. Napangiti si Severin ngunit lihim na kinurot si Zacarias. Malalim na master, iyan ay napakasama, minamaliit ako. Nauna si Severin habang nakasunod naman sa likod sina Zacarias at Sheila. Pagkaraan ng ilang sandali na paglalakad, silang 3 ay nagtago sa likod ng isang pader at nag-eavesdrop sa pag-uusap ng 2 tao sa likod ng rock quarry sa bakuran. At ano ang kanyang pangalan? Tanong ng isang boses lalaki. Pagkatapos ay sinabi ni Lena, ang kanyang pangalan ay Severin, at siya ay tila isang kaibigan na nakilala ni Miss Sheila kamakailan lamang. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling, ngunit nalaman niyang may mali sa upuan at sinabi sa mga bodyguard na sunugin ito. Dad, hindi ba boses iyon ni Uncle Zenoa? Bakas sa mukha ni Sheila ang pagtataka, at hindi niya maiwasang bamulong kay Zacarias na nasa tabi niya. Nagulat din si Zacarias. Sinabi niya sa akin na nasa ibang bansa siya noong tinawagan ko siya ilang araw na ang nakakaraan. Bakit siya nandito? Malamig na ngiti na sinabi ni Severin, marahil ay matagal na siyang bumalik nang malaman niyang mamamatay ka na. Ang lason na iyon ay mabagal na lason, at hindi ka nito kayang patayin sa loob ng 1 araw o 2. Kahit na namatay ka pagkatapos sa muka ng dugo, maaaring hindi ito matukoy ng mga doktor sa karamihan ng mga ospital, at malamang na ma-check nila ito hanggang sa biglaang pagdurugo ng cerebral. Oh, Zenoa, nagtataka ako kung bakit mo ako sinusubukang patayin. Namumula ang mga mata ni Zacarias, at halos umiyak siya. Kung tutusin, mayroon lang siyang isang biological na kapatid, at ang relasyon ng 2 ay palaging napakaganda. Madalas silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng telepono, at hindi niya akalain na may pakana ang kanyang kapatid para patayin siya. Sa sandaling iyon, sinabi ni Zenoa, Severin, tama ba? Damn him for ruining my plan. He better not let me meet him or else I kill him for sure. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Lena. Hindi namin akalain na magiging kasuklam-suklam kang tao, Lena.
Sa pagkakataong iyon, sabi ni Sheila sabay labas nila ni Zacarias at Severin. Napatingin si Zacarias kay Zenoa na namumula ang mga mata. Hindi ba dapat nasa ibang bansa ka, Zenoa? Bakit ka nandito? Hindi ko nga alam kung bakit mo ako pinagplanuhan ng maayos ang pakikitungo ko sa'yo. Binigyan pa kita ng pera para makapagnegosyo at hinayaan kang maghanap buhay para sa sarili mo. Kuya, ako. Kinagat ni Zenoa ang kanyang mga ngipin, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at kinusot ng ilang beses ang kanyang mga mata bago muling nanatiling matatag ang kanyang desisyon. Guys! Galit na umungol si Zenoa, at sabay-sabay na tumakbo palabas ng silid sa loob ang 100 tao. Kabilang sa mga taong ito ay ilang dayuhan na maputi ang balat at 2 mas maitim ang balat. Paglabas nila ay agad silang nagkalat at nakatitig kay Severin at sa iba pa. Please don't blame me for this, sir. Napilitan akong gawin ito dahil inagaw nila ang anak ko. Nang makita ni Lena ang nangyari, napaatras siya ng ilang hakbang sa takot at bumagsak sa lupa. Tumingin si Zenoa sa isa sa mga lalaki at sinabi, John, ang taong iyon ay ang aking nakatatandang kapatid na lalaki, at ang batang babae doon ay ang kanyang anak na babae. Maaari mo siyang dakpin at pilitin siyang sumulat ng sulat ng pagpapakamatay na nagsasabing ililipat niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa akin. Kung tungkol sa kanyang anak na babae, taos puso akong umaasa na magagawa mo siyang palayain. Ang lalaki na nagngangalang John, ngumisi at sinabing, oo naman. Simple lang ang layunin namin, at iyon ay makuha ang lahat ng asset ng Ballards. Magiging maayos kami hanggat makukuha namin ito sa aming mga kamay. Gaano ka maaaring maging hindi makatao, Tito Zenoa? Galit na galit si Sheila kaya tinignan niya ng masama ang kabilang partido. Hindi man lang pinansin ni Zenoa si Sheila at sa halip ay tumingin kay Zacarias. I am sorry, kuya. Maraming bagay na hindi matutulungan. I'm already very happy that I got the chance to see you again at such time. Ang magagawa ko lang ngayon ay tulungan kang iligtas ang buhay ni Sheila. Hindi matutulungan. Ano bang hindi matutulungan? I am utterly heartbroken by your actions. Sabi ni Zacarias habang nakatitig kay Zenoa. Masasabi lamang ni Zenoa, wala akong gustong sabihin sa iyo ng masyadong detalyado sa ngayon, ngunit ipapayo ko sa iyo na sumulat ng isang tala ng pagpapakamatay ng maluwag sa loob at ibigay sa akin ang lahat ng iyong ari-arian. Walang magiging malaking problema kung gagawin mo ang sinabi sa iyo, at ang iyong anak na babae ay makakaalis din ng malaya. After a brief pause, Zenoa added, of course, it's fine too if you decide not to write it. After all, we'll still take your assets after killing you. Should it comes to that, then it will be much more trouble-use because they will kill your relatives and the Ballards' bodyguards. Ayaw ko ang lahat ng pagdanak ng dugo, at sigurado akong ayaw mo rin. Bilasan mo, at itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Limitado ang pasensya ko, inip na udyok ni John. Nakangiting tumayo si Severin sa harap nina Zacarias at Sheila. Mukhang hindi gaanong mabigat ang iyong mga salita sa hitsura nito. Maaari mong sabihin sa akin kung napilitan kang gawin ito. Magtiwala ka na tutulungan kitang malutas ang iyong mga problema. Bahagyang natigilan si Zenoa sa narinig, pero sa huli, umiling pa rin siya at ngumiti ng pilit. Walang kwenta ang paglaban dahil papatayin ka nila kalaunan. Tama ka nang sinabi mong napilitan akong gawin ito. Ginawa ko lang ito dahil wala nang ibang paraan. Kunin mo sila. Malinaw na naiinip si John, at ikinaway niya ang kanyang kamay bilang senyales sa 2 maitim na lalaking balat na mauna. Patayin niyo muna ang batang iyan gamit ang matigas na mga kamao niyo. Naikuyom ng 2 malalaking lalaki ang kanilang mga kamao nang lumitaw ang isang bahagyang puting glow. Lahat sila ay malalim na master. Napakunot naman ang noo ni Severin nang makita iyon. Ang grupo ng mga tao ay tila nagmula sa isang medyo malakas na background, at sino man sa kanila ay nagkataong malalim na mga master. Gayunpaman, sa paghusga sa lawak ng kislap sa kamao ng kalaban, ang kanilang natamo ay malamang na isang antas lamang ng malalim na master. Hinati ang mga grandmaster sa unang antas,
hanggang 9, kung saan 9 ang pinakamakapangyarihan, at ang parehong antas ay nalalapat sa malalim na mga master. Ang 2 taong maitim ang balat ay level 1 masters. Gaya ng ipinahihiwatig ng kanilang pangalan, ang mga malalim na Panginoon ay yaong lubos na nakakakuha ng kakanyahan ng lupa at langit para sa kanilang paggamit. Ang mga gumamit ng gayong lakas ng pakikipaglaban ay naiiba sa mga gumagamit lamang ng pisikal na pag-atake. Mahihirapan ang mga level 9 Grandmaster na pumatay sa isang level 1 Profound Master, ngunit sa kabaligtaran, magiging madali para sa level 1 Profound Master na pumatay ng level 9 Grandmaster. Mamatay ka, anak. Sa isang iglap, sinalakay ng 2 lalaking maitim ang balat sa magkabilang panig ni Severin. Hehe, ang yabang. Tumawa si Severin at nagkusa na harapin ang kanilang mga pag-atake. Ang kanyang bilis ay hindi kapani-paniwalang mabilis, at bago pa man makapag-react ang kanyang 2 kalaban, siya ay nag-dock at naghatid ng 2 mahigpit na suntok na nagpalipad sa 2 lalaki. Isang mapurol na kalabog ang narinig, at ang 2 itim na lalaki ay lumipad ng mahigit 10 metro pabalik bago bumagsak sa lupa, at hindi na muling tumayo. Pero paano? Natakot si John nang makita niya kung ano ang nangyari, at sino ang magagawa na sisihin siya nang ang 2 level 1 Profound Master ay napatay sa pamamagitan ng kamay ni Severin. Hindi ko inaasahan na may ganoong tao sa Brookborn. Kunin mo siya, guys. Sinenyasan ni John ang iba na sumama. Ang mga individual na iyon ay humakbang ng paisa-isa at biglang sumugod bilang mga guhit ng puti, at lumitaw ang liwanag sa kanilang mga kamao. Bum-antong hininga, hindi ko ba sinabi na hindi ka magiging katugma para sa kanila? Hindi napigilan ni Zenoa na mapabuntong hininga. Bagamat hindi niya gaanong alam ang tungkol sa paglilinang, batid niya na ang mga maaaring gumawa ng puting glow sa kanilang mga kamao na may bilang na 1 sa 100 at may lakas na higit pa sa mga ordinaryong tao. Ang bawat isa sa mga tauhan ni John ay pareho, at kahit na maaaring makapangyarihan si Severin, hindi niya magagawang harapin ang napakaraming tao. Ang mga kumikinang ay tila hindi masyadong maliwanag. Ngumiti ng mahina si Severin. Ang mga taong iyon ay parang mga langgam sa kanya, at kung isa sa alang-alang mula sa lakas ng ningning sa mga kamao ng mga taong ito, ang mga mas makapangyarihan ay hindi hihigit sa antas ng 3 malalim na master. Baka mapatay pa niya ang mga ito nang hindi ginagamit ang alinman sa kanyang espiritual na enerhiya. Sa isang iglap, si Severin ay naningil matapos tapusin ang kanyang sentensya. Isang sunod-sunod na suntok ang narinig, at isa-isang napaatras ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. Hindi sila kalaban ni Severin, at ang bawat tao ay binalyan ng leeg noon at doon. Kabanata 370. Hindi posible iyon. Iyon ang unang pagkakataon na nakatagpo si John ng ganoong senaryo, at kahit na bahagyang mas mataas ang kanyang natamo sa antas ng 4 na malalim na master, kulang siya sa kumpiyansa na humarap kay Severin. Kung tutusin, alam niya na siya ay papatayin kung siya ay kinubkob ng 1 dosina o higit pang mga individual. Hindi sumagi sa isip niya na ang isang tao mula sa Brookborn ay maaaring nakakatakot. Siya ay napakalakas. Napaawang ang bibig ni Zenoa sa gulat at iniisip niya kung nagkakamali siya. Akala niya noon ay mamamatay sina Zacarias, Sheila, at ang iba pa sa araw na iyon, ngunit hindi niya inaasahan na ang binatang pumasok kasama ang kanyang nakatatandang kapatid ay magkakaroon ng ganoong kakilakilabot na lakas. Huwag ka nang maglakas loob na patayin ako. Mamamatay ka kung gagawin mo. Dahan-daang umatras si John sa bawat hakbang na ginagawa ni Severin palapit sa kanya. Malamig na ngumiti si Severin at sinabing, "Hehe, mga taga-Darshia ito, at kilala rin ang Darshia bilang Drakodam. Alam mo ba kung bakit ganoon?" Humor me. Kumunot ang noo ni John. Hindi niya alam kung bakit kilala rin si Darshia bilang Drakodam, dahil hindi naman ganoon ka-espesyal ang ibang mga bansa. Tumingin sa kanya si Severin at seryosong sinabi, dahil ang mga Darshian ay mga inapo ng mga dragon, at ang Drakodam ay isang sagrado at hindi masisira na lugar. Bakit ko ipagtatanggol ang iyong buhay kapag nakapasok ka sa amin? Pagkatapos ay sumugod siya sa isang iglap. Gusto pa ring lumaban ni John, ngunit wala siyang laban kay Severin.
Sa loob ng ilang segundo, isa pang bangkay ang nakahandusay sa lupa. I'm sorry, sir. Wala akong choice. Inagaw nila ang anak ko. Napilitan akong sumunod sa utos nila. Patawarin mo ako. Lumuhod si Lena sa lupa at walang tigil na yumuko. Napabuntong hininga si Zacarias sa sarili. Kalimutan mo na, Lena. Alam kong hindi ka magkakaroon ng ganyang lakas ng loob. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zenoa na nakatayo sa tabi niya at sinabing, napilitan ka ring gawin ito, hindi ba? Kuya, lumuhod si Zenoa at sinampal ng paulit-ulit ang sarili. Hindi ako karapat-dapat na maging tao. Hindi ko kailanman ginustong gawin ang ganitong bagay, ngunit hindi ko mapigilan. Parehong kasama nila sina Lynette at Keegan, at papatayin sila kapag hindi ko sinunod ang utos nila. Bumangon ka, tinulungan ni Zacarias si Zenoa na tumayo. Hindi kita sinisisi sa nangyari. Naiintindihan ko na napilitan ka. Kuya, labis na nagkasala si Zenoa. Ano ang dapat kong gawin? Kahit na iniligtas mo ako matapos mong patayin ang mga kasama ko, nasa kamay pa rin nila sina Keegan at Lynette. Ano ang dapat nating gawin? Papatayin sila. Lumapit si Severin, at tumingin kay Zenoa, at pagkatapos ay nagtanong, mga anak mo ba sila? Tumango si Zenoa, bumantong hininga, may panahong kulang ako ng pondo noong nagnenegosyo ako sa kanilang bansa. At ang lalaking ito na nagngangalang John ay nagsabing matutulungan niya ako sa pag-utang. Sa kasamaang palad, nahulog ako sa kanilang bitag at nakakuha ako ng napakataas na interes, kaya nahirapan akong ibalik ang pera sa kanila. Sa huli, ang halaga ng utang ko ay tumaas, at kahit na ibenta ko ang kumpanya ay hindi sapat para mabayaran ang lahat. Pagkatapos sabihin iyon, huminto sandali si Zenoa bago nagpatuloy. Pagkatapos ilunsad ang isang pagsisiyasat, nalaman nila na ang aking panganay na kapatid ang pinakamataas na pinuno sa Brookbourne Mansion, kaya inagaw nila ang aking anak na lalaki at anak na babae at sinabi sa akin na kunin ang mga ari-arian ng mga Ballard. Kapag nakuha na nila ito, magpapadala sila ng isang tao para pumalit. Ako ay magiging Ballard na bagong pinuno, pero magiging proxy lang para sa mga kumokontrol sa akin mula sa likod ng mga eksena. Sa bandang huli, lalamunan nila ang Brookbourne ng paunti-unti at kikita pa sila ng mas maraming pera para sa kanila. Lubos na kasuklam-suklam. Napasinghap si Severin nang marinig iyon. Hindi ko inaasahan na ang mga taong ito ay magiging matapang. Wawasakin ko sila.